Isang At yung nakikita nyo, 2 to 3 days bago ako mag-flight ay pumunta po ako dyan sa Suk area para magtingin-tingin kung ano pwede kong bilhin para mapakibay pa sa luwang sa aking mga mahal sa buhay. Yan po, iniikot ko lang po yung video sa paligid ng Suk. Napakalawak po ng parking at yan na nga po, nandyan po. Ayan po, makikita nyo napakaraming souvenir items sa Suk Wahid. Ito po ang isa sa mga tourist destination ng Qatar. O yan, thumbs up. Big thumb finger coated with gold. At yan, napakarami po ng tao. Mamasyal sa Suk Wahid. Yan, picture-picture na sila. Marami po dyan makainan. At marami po tambayan sa mahilig magtsaa, masisya. At pumunta naman po rin ako sa animal area. Marami po kayo mabibili dyan mga kagandang klaseng hayop at tulad ng ibon. At yun nga po, nilalaro-laro ko po yung isang ibon na yan. Akala ko mabait, pero nanuluka. Enjoy na ako magpatuka, pero nasaktan po ako, aray ko. At ikaw na nga nakasakit at sama pa ng tingin mo, ilitsyon kaya kita. Ay, biro lang po. Sorry. Ay, sorry nga, sama pa ng tingin mo. Peace nga, bati na tayo. Ayan po, ang ganda ng ibon na to. Ang sarap po nitong alagaan. Doon wala pong tali yan, oh. Nandiyan lang, oh, nakatungpong lang sa stick. At pwede ka natusin, pwede po silang lumipad. At ito naman po, ang loro. Napakagandang pagkakagreen niya, oh. Mabait din po yan, mga loro. At wala po yung mga tali. At isa po to, napakagandang kulay na parang, alam mong, ibong adar na. Ay sus, kaganda naman ibon na arena. Pasarap po mag-adaga yan. Kaya nga alam po dito sa Qatar, kung may sarili kang bahay o bilan, malaking space, pwede ka po bumili at mag-alaga ng mga ibon na enjoy nyo. Palaya po sila, nakadap po lang dyan, hindi po sila tinatali. So, ma-amaze ka talaga kung gano'n napaka-friendly ng mga animals na ito. Ganda po ng kanilang kulay. Hindi ko po sigurado kung saan po sila pinuri o pinagkukuha ng mga nagbebenta ng mga animals na po. But it's really amazing and na masyadong nakakalibang talagang panoorin ng mga ibon na to. At pagkatapos natin mamasyal sa mga hayupan, muna po tayo sa grid at panoorin natin kung ano man meron mga nagaganap dito sa Suk Wahid. Ayan po, may dumaan kanyang kalesa tapos yan ang pong tao yan nagbebenta ng balu. Ay, mambilis ng transition. Ay, nandito na agad sa airport Sabi ko 2 days ago pa lang Ay siya, pasensya na po kayo. Ay, sinunod ko agad tong video na to nung ako'y nasa airport. Ayan, naka-check-in na po ako dyan. At pasyal-pasyal muna po tayo. Tingin-tingin, tulad niya mga magagandahang kotse na yan. In my dream. Maangkin ko rin yan. In my dream. At yung motor na yun, wow talaga. Inshallah, someday, somehow. At yan po, pinapakita ko sa inyo kung kano ganda ang mga kotseng benta na yan sa loob ng airport.
hindi po maka-display lang po yan. Siyempre sa labas po ay nang bibitin yan. And anyway, yan, ikot-ikot. Hanggang ako'y mahilo. At yan na nga po, nag-selfie-selfie na po ang inyong lingkod. At talaga lang, kita nyo ay puwet na puwet pa dahil excited na makauwi. Ikot-ikot lang, maya-maya ako'y hilo na po dyan. Tapos, yan, magulat kayo, no? Bigla ko nagpalit ng damit. Kasi po, kami ay na-delay. 2 araw na na-cancel ang aming flight. Kaya gulat kayo na biglang ang transition ay biglang bago na aking suot na damit, ano? Pero yan, dyan po, tuloy na po ang biyahe. Sure na po yun. At after magala-gala, lumipas na ilang oras. Kaya na po, patungo na po tayo sa boarding area. Hinahanap na po natin yung area natin po. At yan na po, biglang, tsaran! Nasa loob na kami ng aeroplano. At binidyo ko rin yan, yung mga steward na mag-explain ng mga safety procedure. At, talagang kapogi naman pero hindi po yan ang binibidyoan ko. Ayun po, nasa dulo. Mamaya-maya tingnan niyo po, isusum ko. Okay tayo? Pasensya na po. Lalaki po kasi tayo. Alright, sige, hanggang dito na lang siguro po itong video na to. Hanggang sa susunod natin pagkikita, sa susunod ko pong upload. At ito late upload na po. Man-upload ko na po yung mga video na na-bashin ako sa Pinas. So thank you for watching. Bye-bye!